Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Chico. Mama! Maligayang pagbabalik. Ang tanong, kung sasagot ka ba ng seryoso, maligaya ka pa ba sa kanya? Parang hindi na. It's always spooky. Spooky. Final blow ng ating takutan. Sa first day pa lang naman ng Halloween special ng DMC or Drive Me Crazy. Ito po ang spooky edition. So, ayun na nga. Magandang gabi po sa mga nasa ating live sa TikTok. Good evening. Magandang gabi sa mga sadyang matatakutin. At sa mga hindi masyadong matatakutin. At sa mga hindi talaga matatakutin. No, na kahit na may nangyaring kakaiba na sa paligid, parang okay lang sa kanya. Kaya ayun, hindi niya namalayan. Yung mahal niya, nasa piling na ng iba. That's so spooky. Sabi ni Jonalyn Reyes, last blow, galingan lalo. Ay, ay oo talaga. Ginagalingan ko talaga, Jonalyn, ha? Oy, batiin ko lang pala muna bago tayo magpatuloy, no, sa ating ispukihan. Batiin ko lang, no, ang teka lang, ha. Gusto mo yung ang daming nangyayari sa paligid ko ngayon. It's so spooking. Ito na nga. Batiin ko lang ang Goto Garage. Hindi daw garage. Goto Garage. Yung pinost ko, nakita niyo ba pinost ko, no? Diyan niya matatagpuan sa may Project 8, malapit sa may Shorthorn Street, no? Ano to? Road 20 ba 'yon? Jonalyn? Basta hanapin nyo, Goto Garage. Para siyang garage, pero garage talaga siya. So, social doon, no? Ang social. Malamaxes yung kanilang siken. Ang social ng mga gamit nila. Nakakanola oil. Ang tara. Naka-McCormick na paminta. Sabi ko, ang social naman itong kainan na to. Di ba? Yung hotdog na gamit nila, galing sa Landers. Ano? Hindi mapatalo. Virginia ba yun? Sabi ko, ang social. Yung corn beef ay Delimondo. So talagang, sabi ko, ano ba to? Ang social naman ito. Ewan ko. So, tunay na 5-star karinderya. Ganun ba yon? Sabi ni Jonalyn, tawa kami ng tawa dito. Ako kami rin, tawa din kami ng tawa. No? Hindi ba kayo... Ang social nyo naman. Ang taray.
Sana, syempre babalik at babalik dyan, no? In fairness. At hello kay Kuya, nakalimutan ko nang kunin yung pangalan, no? Kay Kuya na nakadaupang palad ko dyan. Nakita lang daw niya na naandun ako at nagpicture kami doon, ano? Bisitahin nyo sila dyan, ha? Sa Goto Garage. Hanapin nyo. Malapit lang sila sa Shorthorn. Anyway. Live pa rin tayo, ha? TikTok live, no? Sa FB. Hello po. Magandang gabi. Pwede na kayong tumawag 8721-2429 70017949. And I think we have a caller on the line. Kausapin natin. Energy, hello? Hello po, Kuya Chico. Magandang gabi, Kuya. Sino ikaw? Enzo po. Enzo, taga saan ka, Koys? Muntinlupa po. Diyan ka na ba born and raised o nalipat lang kayo dyan? Yes po. Born and raised po dito sa Muntinlupa. Ilang taong ka na? 28 years old. Anong pinagkakaabalahan sa life? As of now po, nag-wait pa lang po ako ng mga final interviews sa mga client ko. For virtual assistant. Oh, okay. So, ikaw yung nag-aantay ng final interview, tama? Yes po. Naka-schedule na ako actually for sa mga client ko. So, kumbaga bibilhin na lang nila ako. Taray. Bibilhin ka na lang nila. Magkano ka ba? Depende po, 150 per day. Wow! 150! Parang pwede na rin. Teka lang. What is that? Hello? Hello? Hello po. Narinig mo ako? Yes, naririnig po. Okay, sige. Napindot lang pala ako. Anyway, ito na nga. Welcome sa ating spooky edition. Ano naman itong i-share mo sa amin? Kailan ito nangyari? Saan? Okay. Nangyari po siya way back, I think, 2014 sa 14. Batangas po. 14 sa Batangas. Ano meron sa Batangas, no? That time po kasi lagi ako nagbabakasyon sa province ng pinsan ko para umattend ng liga ng basketball. So, liga every summer para po talaga. makikilaro ka, dadayo ka, ganun. Yes po. Tapos makipiesta na rin po, ganun. Okay, sige. So, that time po kasi 2014, kaatapos lang po ng liga namin. So, kung di niyo po natatanong, Pechik, sa way back 2012 to 2017, nakakita na talaga ako ng multo, ganito, ganyan. And usually... Kailan pa? 2012? 2012 to 2017. Doon ka nagsimulang nakakakita ng kung ano-ano? Yes po. Ibig Siguro sabihin, dahil na rin po sa depression and stress. Okay. So, nung time na yon, depressed ka nung mga panahon na yon? Kumbaga hindi ito nung bata ka pa kasi 'di ba ganun usually bata pa nakita. Ikaw hindi. Hindi po. Okay. Sige. Tapos. So ayun po. So nung pumunta po ako ng Batangas para sumali ko ng liga. Saan yan? Koy, saan Batangas yan? Agoncillo po. Agoncillo, Batangas. Meron palang ganun. Hindi ko alam yun. Anyway. Ayun po. So yun nga po. Sinundo ako ng pinsan ko sa terminal ng bus and tumambay po muna kami sa bahay ng kaibigan niya. Gabi po yun, nung pagkasundo niya sa akin. So, nung pagkasundo niya sa akin, nagkwentuhan muna kami sa bahay ng mga kaibigan niya. And sabi din ng pinsan ko sa akin na huwag na tayo masyadong magpagabi sa daan kasi baka makasalubong natin yung Santo Niñong Gala. Santo Niñong Gala? Okay. Yes po. So, after ng pagkasabi sa akin ng pinsan ko, tinawanan ko lang siya. Sabi ko, ito naman, kakapunta ko lang dito, tatakutin mo agad ako. Ayun yung pagkakasabi ko sa kanya that time. So, okay, fast forward po dun sa liga. 10 p.m. ng gabi, natapos po yung liga namin. And, yes po. Tapos, natapos yung 10 p.m. ng gabi. And, since tapos na nga yung liga namin, so parang sumakit yung sikmura ko and madjejebis ako. Sabi ko mag-CR muna ako. Sabi ko sa pinsan ko, mauna na ako sa bahay kasi CCR ako. Yung CR po kasi nila sa probinsya is nakahiwalay po sa bahay, nakalayo. Sa labas? Yes po. Yung usual, okay. Tapos yung CR po na yon is katapat po nun is poso. Ayun yung poso po ng bahay dun sa pinsan ko. At that time po, sira yung poso nila. Okay. So,
ginawa ko, bago po na CR, kumuha muna ako ng timba para mag-igib doon sa may kapitbahay nila na poso. Wala So nga. medyo malayo po yun. Medyo Okay. malayo po yung bahay nung na may poso. So ginawa ko, kumuha akong flashlight and nagigib na ako sa poso. So yung poso na yun, Kuya Chico, yung tapat nun is, yung may harang siya na palayan, tapos may kawayan. Okay. That time, madilim na talaga kasi mga tulog na yung mga tao doon. And yung ilaw ko lang po doon is yung flashlight po na dala ko. Mhm. So habang nagigigib po ako, nagulat ako, may bata sa likod ko. Sabi ko, Anong sabi? Kaya Pembar yan. parang kung gano'n. Hindi ka na? So, naglalaad lang siya sa tabi ko. Nag-iikot-ikot siya. Sabi ko, Be, umuwi ka na, gabi na, madilim dito. Ayun yung pagkaasabi ko sa bata. Yung bata, babae, lalaki? Batang lalaki po siya na nakasando lang. Okay, Nakasando lang po siya. So, habang nag-iigib ako, nung sinabihan ko na siya umuwi na, nagulat na lang po ako habang nililipat ko na yung timba ko. Nandun na po siya sa may loob ng palayan. Doon sa may loob mismo ng harang ng kawayan, doon sa may palayan. So, nagulat ako. Kasi, 10 p.m. ng gabi, papasok yung batang ganun kaliit na parang 5 years old, doon mismo sa may palayan, tapos ang dilim. Okay. So, nagulat ako. Pagtingin ko sa kanya, nakatayo lang po siya doon, may hawak siyang saklay. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Umuwi Saklay? ka na. Opo, saklay. Okay. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na, gabi na. Tapos nung inilawan ko po siya, pagtingin ko po sa mukha niya, para po talaga, Santo Niño po talaga yung itsura niya. Kung ano yung itsura ng Santo Niño sa bahay, ganun po yung itsura niya, pero nakangiti sa akin. Ooh. After po nun, nagulat ako, parang nag-stop ako for 5 seconds. Tinitigan ko lang po siya. After po nun, tumakbo na po ako pa uwi. Pero habang tumatakbo po ako, So nawala na Sa may- yung jebs mo, hindi ka na naka-jebs. hindi na po. Umurong. Ako po. Oo. So habang tumatakbo po ako dun sa may fence, sa may kawayan po, tumatakbo din po siya. Tumatakbo din siya, kasabay ko. Okay. Sabi, habang tumatakbo siya dun sa may loob po ng palayan, naririnig ko po siyang tumatawa na habang umahabol sa akin. So, ang ginawa ko po nun, nagkulong po ako sa kwarto that time. Pero, simula 10 p.m. hanggang 12, naririnig ko pa rin na may tumatawa. pero na hindi mo na tumakalis po sa may labas. pero hindi mo na siya nakikita. Nakita ko pa po sa isang beses, naglaad po doon siya sa may likod ng bintana namin. Kasi yung bintana po nung pinsan ko sa tapat nun is mga kawayan po. Okay. Habang tumatawa po siya, pagsilip ko ng bintana, nakikita ko pa rin po siya naglalakad doon. Ayun po kasi yung story ng mga Batanggenyo about sa Santo Niñong Gala. So that time hindi ako naniniwala sa engkanto kasi usually So wait lang, ano Multo lang daw? yun, eh. So syempre malamang kinuwento mo 'yan sa pinsan mo, sa kanila. yes po. Ano daw ang ano ang sabi nila? Yung mga pinsan ko po kasi, yung nag-start daw na malaman nila yung story na yun about dun sa mga bata and sa mga nagtitinda ng balot na every time na nakikita nila sa gabi yun. Na naglalakad lang siya, pagtitripan ka lang niya, tatakutin ka lang niya. Ay doon po siya nagsimula yung story noon. So, So- sa akin po kasi, parang sanay ako sa Batangas sa every time na uuwi ako, close ako sa mga bata. So akala ko that time, yung nakita ko bata, hindi po pala. Santo Niño po talaga siya, as in na Santo Niño po talaga. Kung ano yung ang description mo, kung ano yung mga nakikita sa bahay, gano'n. Yes po, yung typical na Santo Niño sa bahay, Okay. 2000 yung gano'n. Ganun po yung itsura niya. Brown yung buhok, kulot, and po maliit. Parang height po siya ng 5 years old na bata. So ano, nangyari pa ba yan? Or may yung ganyang same incident? Naranasan mo pa yan? Di na. Yung sa Santo Niñong Gala po, after po kasi ng experience ko nung gabi na yon, kinaumagahan po ng 6 a.m. Sabi ko na agad sa pinsan ko na uuwi ako. Sabi ko, that time po kasi nilagnat ako dahil sa sobrang shock and stress, hindi ko na alam kung anong gagawin. Okay. Sabi ko sa pinsan ko, uuwi na lang ako kasi parang delikado ako dito, sabi ko sa pinsan ko. Pero kinuwento ko rin din po sa kanila
And after po na ikwento ko sa kanila, yung lolo mismo ng pinsan ko is, sabi niya, magdasal muna tayo bago ka umuwi. Para sigurado tayong ligtas ka sa biyahe. Mhm. So yun po, lahat kami dun, pamilya po dun sa Batangas, and nag-pray po kami, ganun, para safe na travel pabalik ng Muntinlupa. And ayun po, after po ng 2014 na experience ko sa Batangas, parang hindi na po ulit ako bumalik. So bumalik lang kami doon this year para bisitahin yung mga pinsan ko. Bumalik ka this year. Wala namang nangyari. Wala naman po kasi di na rin po kami nagpagabian. Nagkaya na rin po ako umuwi. Wala to, duwag. Duwag! Duwag, hindi ganon ang tao. Uulitin mo dapat kasi ganon ang tao inuulit kung ano yung na-experience. Ano kaya to? Mali, Enzo. Ulitin mo, tapos tawag ka ulit kasi may bukas pa naman, tsaka may 31 pa. Balitaan mo kami ngayon. Kung lumaki na ba yung bata. Saka na po siguro ulit. Hindi. Wala. In fairness, it's so spooky. Spooky. Ay, ikaw naman, baka lang naman gusto makipaglaro, Enzo. Masyado ka naman. Hindi ko po gusto yung laro niya. Nakakatakot po yung laro na gusto niya. Gusto mo tayo na lang maglaro? Hindi, bola kasi basketball, 'di ba? Basketball pre, 'di ba, pre? Kaya po nasabi. Kaya nga, hindi ka mag-basketball tayo, pre. Point guard ako, pre. may pino-point ako sa guard. Charot. Ay nako. Wag ganyan, Kuya Chico, alam ko kung saan ka nakatira. Pag mo ako mapuntahan, baka may iba akong magawa. Sige na. Ay, maraming salamat sa pag-share, Enzo. Okay, thanks, bye. Sabi ni Melvin, ang spooky. 9 minutes before 9. Let's move on with hindi ko sure, this could be probably our last story for tonight. This one sent by John Daniel at ito ang kanyang spooky story. Spooky. Hello, Kuya Chico. Spooking gabi sa lahat. Yung story na isi-share ko ay nangyari nung July 2022. Medyo mahaba lang to pero totoong nangyari sa akin to. Tingin kung mahaba talaga. Charot. Nung time na yon, nasa point ako ng buhay ko na gulong-gulo ako. Di ko sure kung masaya pa ba ako sa family, relationship sa girlfriend ko noon, na wife ko na ngayon, at sa general na takbo ng buhay ko. Then, yung pinsan ko na lagi kong kasama o karamay kapag may mga sama ng loob na kailangan mapagkwentuhan, nagtanong kung gusto ko daw ba magmotor, gala lang. Kasi ayun yung stress reliever namin magpinsan kapag may pinagdadaanan. Tapos, bumiyahe kami around 12:30 a.m. Nung una, ang napagkasunduan namin ay biyaheng kung saan lang mapadpad. Walang matinong plano ng itinerary. So, galing kami ng San Pedro, then Binyan, tapos bala ko sana magtagaytay pero napaisip ako, what if dalawin ko yung puntod ng tatay ko? So imbes na lumiko sa Balibago paakyat ng Tagaytay via Silang, diretso kami Kabuyaw, then Kalamba. Nagtanong pinsan ko kung saan kami pupunta. Expected niya na kasi na magtatagaytay kami. Ang sagot ko, may bibisitahin lang tayo. FYI lang, di kasi kami close ng tatay ko. Di kasi namin siya nakasama nung pinagbubuntis o nung pinanganak ako kasi ayaw ng family ng mama ko sa kanya. Then, 2008 namatay siya. After niya mailibing, di ko na siya binisita. Tapos si mama naman, OFW sa UAE for many years. Hanggang ngayon, nandun pa din siya. E di ayun na nga. Gulong-gulo na ako nung time na yon. Wala na nga akong paki noon kung madeds ako sa biyahe noon. Kaso kasama ko pinsan ko.
So sa isip ko, parang pamamaalam na yung pagbisita ko sa kanya. E di nakarating kami ng Municipal Cemetery sa Calamba around 2:20 a.m. na. Yung pinsan ko di naman matatakutin, pero sabi niya sa akin ayaw daw niyang pumasok. Ako na lang pumasok kasi parang hindi siya panatag sa vibes nung trip ko. Ako naman, since imu-imuhan ng peg, pumasok ako ng solo. Then, nung sa gate pa lang, parang pinipigilan na ako ng katawan kong pumasok. After ilang hakbang, ang bigat ng paa ko na parang naglalakad sa shallow water sa tabing dagat. Tapos may ilaw naman sa pinaka-pathway. Kita naman yung kalsada. Pero di ko maaninag yung mga nicho. So ako, tapang-tapangan, diretso lang kahit parang hanggang bewang na yung pakiramdam na nakalubog na tubig o nakalubog sa tubig habang naglalakad. Nung narating ko yung alam ko na spot ng lapida ng tatay ko, di ko makita kasi sobrang dilim na nung lapida. Nagtataka ako kasi may ilaw naman na mas mataas sa mga apartment style na himlayan ng mga patay, pero sa paningin ko, ang naiilawan lang ng poste ay yung daanan. After 5 minutes ng paghahanap, lumabas ako kasi feeling ko may nakatingin sa akin na nasa likod ko lang. Balik ako sa pinsan ko. Jokingly sabi ko, Jay, picturean mo nga ako dito sa may arko para may ipiprint sila sa burol ko. Pero ang totoo, kinakabahan na ako kaya ako nagpa-picture at para nasa bukana lang siya kapag bumalik ulit ako sa loob. So after mag-picture, balik ulit, hanap ulit. Tapos napansin ko lang, ilang lapida yung mga 1-day-old lang na sanggol yung nakalibing. Kinikilabutan na talaga ako. At sabi ko, kapag di ko pa nakita yung tatay ko after 1 minute, alis na ako. Di ko na kaya eh. Then, sa taas ng lapida na tinitignan ko, nandun yung tatay ko. Kasi nung una, sa right side ako nakatingin. Sa left side pala siya. Then, picture lang nung lapida, tapos mag-selfie pa sana ako kaso nung pagtalikod ko sa lapida ng tatay ko, may naaninag ako sa malayong part ng sementeryo na nakaupo. So dali-dali akong lumabas kasi baka pagalitan ako kasi 2 a.m. ako nasa sementeryo. Tapos, habang palabas ako, kinilibutan ako kasi na-realize ko na yung upuan niya may lapida doon sa part na yon kasi galing ako doon kanina. E di sabi ko sa pinsan ko, uwi na tayo. Baka magalit na sila dito eh. Tapos di pa kami nakakalayo. May naramdaman ako sa kanan na braso at binti ko. Mabigat. Na parang may nakabitin at parang pinipisil ang aking Just Sorry, walang ganun. Walang ganun. Spooky. Spooky. May mawigat na parang nakabitin at parang pinipisil. Tapos, wala pang 1 minute, sabi ko, Jay, may nararamdaman ka? Sabi niya, oo. Ay, in love na ako sa'yo.
Sorry, mali. Mali yung sorry. Sorry. Sabi ko, Jay, may nararamdaman ka? Sabi niya, oo. Sa kanan na kamay at paa ko. Parang pinipiga. Ang sagot ko, hayop, parang may nadala tayo ah. Tapos, bandang malapit na sa SM Calamba, nag-umpisa akong makakita ng dark figure sa peripheral vision ko. Di ko na lang sinabi sa pinsan ko kasi nag-uumpisa na akong matakot. Sabay sabi niya, Dan, nakita mo yung nakatingin sa atin sa may bangketa. Parang anino lang pero ramdam mo yung pagtitig ng elemento. So ako naman, kwinento ko na yung experience ko doon sa loob ng sementeryo. Sabi niya, gagi ka, mukhang may naabala ka at sumama pa sa atin. Sagot ko, paano gagawin natin? Habang nag-uumpisa ng magpanik. Sabi ng pinsan ko, tignan daw muna namin kung gaano kalayo susunod yung sumabit sa biyahe namin. Kalagitnaan ng kabuyaw, nawala yung nararamdaman namin sa mga braso at binti. Pero may times pa din na nagpapakita yung anino na sumama sa amin. Hanggang sa San Pedro, may naaaninag pa din ako pero yung pinsan ko, wala nang nakikita at nararamdaman. So ang ginawa ko, yung unang paresan na nakita ko, nag-amo kami. Sorry. Mali. Sorry. Hindi sila nag-amok. Yung unang paresan na nakita ko, kumain muna kami doon. Okay naman na hanggang makauwi kami. Kinabukasan nga lang, sobrang sakit ng katawan namin. Tapos after ilang araw, nag-chat si mama. Ang sabi, Dan, puntahan mo nga yung tatay mo. Dinalaw ako sa panaginip eh. Baka gusto lang ng dalaw. Di ko na lang sinabi kay mama na baka nagsusumbong siya kasi dumalaw ako ng madaling araw sa kanya. Ayun lang Kuya Chico, more power at sana magkaroon ng tsipa na Halloween special. Mwah! Bye! Spooky. It's so sabi dito ni Rinspiration, yung intrusive thoughts na nalo kay Kuya Chicks. May intrusive thoughts. hindi ko napigilan. Aroy. Sabi ni Georgette, naka-cancel yung takot ko, quiz. Ano ba? May cancellation. May cancellation. Ay, aroy. Sabi ni Arnulfo, natatakot na ako eh. Biglang may pagpisil. Sa Anes eh. Malay ko ba kung saan pumisil? Hindi ko naman talaga alam. Sabi ni Lons, biglang bumigat ka ng braso at hita sabay dakot. Sarap. Ang sarap! Tulungan mo ako. No! Ay, nako. Sabi ni Emil, weak. Si Chico nga, may pasahero sa sakyan niya eh. Ay nako, ito si Emil, isa pa to eh. Emil, bukas baka may bago kang kwento ha. Tumawag mag-share ka naman o kaya i-PM mo ko. Malupit yan si Emil eh. Nakita niya eh. Ewan ko kung binoboxer lang ako nito kasi ako naman so everyday naman, so may sasakyan no. So I drive. At may mga times talaga na though hindi ko nakikita, malakas talaga yung feels ko na meron talaga akong kasama sa likurang banda. So I drive an Innova na para daw Ferrari.
Joke lang, baka maniwala kayo. Bagal-bagal ko magmaneho eh. So, sa bandang likuran, feeling ko nandun siya. So ako naman, wala akong, di ba minsan yung intrusive thoughts mo nga, di ba titingnan mo, di ba doon sa rear view mirror para makita mo yung likod. Every time ginagawa ko naman yun, wala naman ako nakikita. Kaya lang may mga pagkakataon na feeling ko talaga na andito siya sa may balikat ko. Feeling ko nandito talaga siya. Sa part na yun, hindi na ako lumilingon sa hindi na talaga ako lumilingon kasi parang sa utak ko na lang kung ano-ano pinagsasabi ko, hindi ko pwedeng sabihin live on air kasi hindi siya radio friendly na mga words. Spooky. Pero feeling ko talaga. Tsaka ewan ko. Ako naman as long as kung yun kung naniniwala kayo doon sa sinasabi gabay, di kung gabay ko, di okay, di ba? Basta na-felt ko siya. Na-felt ko siya paminsan. Ewan ko mamaya. Mag-isa lang naman ako nagmamaneho. Wala na, sanay na ako. Okay na. Sanay na ako sa lahat. Sanay na akong masaktan. Sanay na akong umasa sa mga pangako na parang hanggang pangako na lang. Mag-cry na lang ako. At in fairness, yung bisita kong si Pedro ay hindi siya nag-transform, mga kaibigan. So, it's a perfect. Tao siya. Normal po siya, yung isang piraso kong bisita. Sabi, drama ba to? Akala ko spooky ba? Sorry na. Medyo napisil yung damdamin ko dun eh. Sabi ni Kois Ryan, address nga niyan, Kuya Chicks, magpapisil din ako. sa iklog ko. Bastos mo! Sisipag-bastos-bastusan ka na naman. Ay, nako. Sabi ni Jacob, totoo daw yung high spirit guardian natin, pero hindi daw sila angels. Galing to sa Lesser Key of Solomon na book. Interesting. In fairness. Sabi ni Juvie, na all napipisil. Anyway, hoy, 9:06 na ako'y magpapaalam. Sobrang overtime na. Maraming thank you po sa mga nagtsagang manood, makinig simula pa kanina hanggang sa mga oras na to. Bukas, on our second day or second night, ituloy natin ang takutan dito sa Halloween special ng DMC, ang Spooky Edition. So please send me your stories, no, para mabasa natin bukas at sa 31, okay? Until then, this has been DMC, the Spooky Edition, and this has been your DJ. Ako po, si Kuya Chico. Your favorite DJ! Hanggang sa susunod na kwentuhan ng kababalaghan. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Leaving you now with JR. At ang kanyang awiting Bakit Pa Ba? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis. Charot. Napagalitan na ako, OT. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.